Mga minamahal na mga kapatid sa religyong Islam, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na maaaring makita ng pagdurusa sa buhay na ito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Katiyakan, nilikha ang mga tao mula sa nutfa, lusaw na bagay na pinagsama mula sa lalaki at babae, upang subukin namin siya sa pamamagitan ng pag-utos sa kanya ng mga alintuntunin ng batas. Pagkatapos siyang likain at sa ganitong kadahilan ay ginawa namin siya sa pandinig at paningin upang marinig niya ang mga talata at makita niya mga palatandaan. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y sa babala sa atin. Binalalaan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga bagay na dapat natin gawin at bagay na dapat natin iwasan. Bilang gantimpala, ipapangako sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso niya. Kung tayo magtitiis sa lahat ng bagay na kanyang ibinigay ng pagsubok, at ito ay binalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang impyerno ng apoy sa mga hindi sumusunod sa kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makapangyarihan sa lahat, ay gumagawa ng patungo. Siya ang gagawa ng landas mo para makapasok ka sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, patungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, na punong-puno ng paghirap. Dahil lahat ng gusto natin ay dadaan muna tayo sa pagkahirap. Di natin ito makukuha agad na ganun kadali. Habang ang impyerno ay mga nagpapagnanas sa kanya, nagganas sa kanya, gusto siyang sunugin dahil sa niya sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang Panginoon. Na walang magagawa ang mga tao, mapagtagumpayan ang mga hindi niya gusto maliban na lamang sa pagtitiis niya sa lahat ng ipapasubok sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala at paghihirap. At panatilihin natin ang ating mga puso ng puno ng pag-ibig sa ating Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpagawa po nito ay makukuha natin ng sobrang malaking gantimpala o malaking gantimpala, at makukuha natin ang kasiyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi, Wallahu yuhibbus sabirin. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal niya ang mga matiisin. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ang kalidad ng mga taong maaring tumayo sa itinataas na paghigop, sa pagkabalisa o labis na pagreklamo tungkol sa sakit at pagkahirap. Ang pagtitiis o pagtitimpi ay sa wikang Arabic na pinangalanan mula sa alamang as-sadr. Yani ang meaning ay cactus na ginagamit para sa pagkuha ng isang napakagaling na sangkap na kilala ito sa mapait na lasa nito. Mapait ito. Pero kung titiisin natin, ay magiging malasa ito o mapapagaling yung mga stress natin sa buhay o paghirap natin dito sa mundong ito. Dahil sa kabilang buhay, bibigay sa atin Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso niya na hindi niya binigay sa mga tao, sa lahat ng mga tao, na hindi niya bibigay ito maliban na sa kagustuhan niya. Na sila yung mga sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagtitimpi sa Kanya. Ito'y sumasalamin na mataas na wasto na ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang kuta, umahirap at masira, at isang kanlungan doon ay magtatagal. Inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tagapaglingkod o tagapaglingkod na pananguntian ng kanyang mga sarili na ganitong katangian, isang gantimpala na hindi nauubos dahil sa kanyang pagtitiis. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Katiyakan, ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang matiisin sa kabilang buhay ka ng gantimpala ng walang ganap at hindi ito'y nabibilang.
ang kanyang gantimpala wala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpasya din siya ng isang mabuting kinalabasan para sa mga mananatiling nagtitiis mula sa Kanya. O matatag tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, wa an tasbiru khairun lakum. Pagkagayon pa man, ang pagtitiis ay mas mabuti. Higit na makakabuti sa inyo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganoon pa man ay dapat tayo magsabar tayo. Ganyan din sinabi niya, isang pang talata, wala in sabartum lahu khairun lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah. At kung kayo ay magtitiis, ito ay mas higit na nakakabuti para sa inyo rito sa daigdig at lalong-lalo na sa kabilang buhay. At magtatagumpay kayo sa kabilang buhay kung kayo ay nagtitiis. At tiisin mo ang anumang nangyari sa iyong paghihirap nang alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagiging ikhlas, hanggang sa dumating sa iyo ang kaginawaan, at ang kaginawaan ay ng parais ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagtitis mo para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ang tutulong sa iyo at papatatagin ka niya sa lahat ng aspekto mo sa buhay na paghihirap. Ito po ay nakikita bilang isang pinakamagandang gantimpala na maaaring makuha ng isang taong nabubuhay sa mundong ito. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'uti ahadun a'tahu na khairan a'usa min as-sabr. Walang sino man ang bibigyan ng isang mabahusay o malawak na gantimpala kaysa mapagtiis. Ibig sabihin nito, mga kapatid sa relinyong Islam, ang pagtitiis ay walang makakatumbas nito na gantimpala dahil sumasaklaw itong pagtitiis na ito sa lahat ng aspeto natin sa buhay, na kung saan babanggitin natin ang mga klase ng pagsasabat. Sinabi ng Allah unang klase, الصبر على الأوامر والطاعات. Ang pagsasabar sa pag-utos ng kabutihan at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay dapat natin sundin ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit na nahihirapan tayo. Katulad na lamang ng pagsasala. Dumating na ang sala, nag-iqama na, nagadan na, hindi ka pa rin pumupunta sa masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang bahay. Dapat natin labanan ang ating sariling kagustuhan. Dahil kung hindi natin ito nalabanan, ay matatalo tayo ni Shaitan at papasukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno niya. Kaya katakutan natin Allah subhanahu wa ta'ala at magtiis tayo. At marami pang mga bagay na pagtitiisan natin sa pagsunod natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahit hirap na hirap tayo sa pagsunod natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, isipin natin ito'y karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, kapag hindi natin siya sinasamba natin siya nag-iisa at hindi natin siya sinamba ng maliban sa Kanya, ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Dahil yun ang karapatan natin, sinabi naging sa hadith al-Qudsi. Kaya narapat naman sa atin ang pag-uutos ng kabutihan. Dahil kung hindi natin ito gagawin, ay sino pa ba? Sino pa ba ang mag-uutos ng kabutihan? Sila ba mga Hudyo, mga Kristiyano, o iba't iba pa mga reliyon? Kinumpleto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang reliyon natin. Kaya narapat lamang sa atin na salamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sundin natin siya at magbigay tayo ng mga kabutihan.
o magturo tayo ng kabutihan. Dahil pag nagtuturo tayo ng kabutihan, ay bawat pagtuturo niya ng kabutihan, nakakuha rin tayo ng gantimpala mula roon. Kaya huwag tayong matakot na magbigay tayo, magdamot ng ating kaalaman patungo sa Islam. Dahil kapag isinagawa niya ito ay makuha ng gantimpala katulad ng kanyang ginagawa. Pinadali ng Islam o pinadali ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay sa henerasyon natin ngayon. Sa henerasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pangalawa, as-sabr an ma'asiyatillah o sa al-ma'asi. Ibig sabihin, ang pagsasabar sa lahat ng gawain ng mga masasama. Dahil فَإِنَّ الْعَبَدْ مُحْتَاجٌ عَلَى الصَّبْرِ عَنْ مَلَذَّةِ الدُّنْيَا وَالشَّهْوَةُ الْمُحَرَّمَةِ. Katotohanan, ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nangangailangan ng pagtitiis. Pagtitiis sa napakasarap sa mundong ito. Mga bagay na napakasarap din sa mundong ito, sa paningin ng mga tao. Dahil nabubulag sila sa mga mundong bagay. At sa kagustuhan ng ating mga sarili na mga haram. Katulad na lamang na dumating ng sala, ang ibang mga kabataan ay naglalaro ng kanilang mga online games. At inuna pa nila ito, pinagpapaliban nila ang pagsasala. At yung iba naman ay pumupunta kung saan-saan na pinagbabawal. O mga di kaya yung mga lugar dito sa mundong ito. Di nila tiniis. Yung iba umiinom ng alak. O gumagamit sila ng mga pinagbabawal na mga gamot. Kung iba naman ay nagsisigarilyo, na ito'y pinagbawal sa ating Islam dahil nakakasira sa ating sarili. Sinisira niya ng paunti-unti, pero hindi na natin nararamdaman. At kahit tanungin pa natin ang mga doktor, ay ito'y nakakasira sa atin. Pero hindi natin nararamdaman na napakasarap para sa mga paningin ng mga tao o sa mga dila ng mga tao na gumagawa ng mga kasamaan. At ang pangatlo, as-sabr 'ala al-qadar, aqdarillah. Ang pagsasabar sa lahat ng mga hinaharap natin, masama man ito kung nakabuti sa atin, sa paningin natin. Pero lahat ito ay nakabuti sa atin kung atin naman ito na pag-aalaman. Kung nalugi ka sa pagbibusiness mo, ay dapat mo itong pagsabaran. Kung nalugi ka man sa pagtatanim mo, ay dapat mo itong pagtiisan. Dahil ito ang nakakabuti sa atin. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag namatay ang iyong mga minamahal sa buhay, ay dapat natin itong pagsabaran, pagtiisan. Pagtiisan natin ito para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa ikalulugod niya. Kung nawalan ka man ng trabaho, dapat natin ito pagtiisan din. Pagduwa tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan kanyang palitan na mas mainam pa doon. At ang pagsasabar naman, as-sabar ang ika-4, as-sabar an ma'alamatil al-insan. Ang pakikitungo mo sa mga tao. Dahil yung mga tao na kung saan ay kakausapin ka nila ng mga hindi mo nagugustuhan o babatikusin ka nila ng mga ganito na hindi mo nagugustuhan, eh dapat natin ito pagsabaran. Huwag natin silang gantihan. Ipagbuhan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan sila ng tawfiq, ng hidayah, ng gabay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan lang yung malaman lamang yan sa mga pagsasabaran natin dito sa mundo ito o pagtitiisan natin. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala binanggit niya,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. At sinusubukan namin kayo sa mga pangkaraniwang bagay na tulad ng pagkatakot sa inyong mga kalaban, o kagutuman, kakulangan sa pagkakamit ng yaman, o pagkalugi, o pagkawala ng kayamanan, bagamat hirap ng hindi pa sapat ang nakamit, o di kaya ay pagkawala nito, pagkasawi ng mga minamahal na buhay, minamahal sa buhay, sa magitan ng pangkaraniwang kamatayan. Ito ay karaniwan lamang ang kamatayan, o di kaya ay pagkasyahid ng isa sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kakulangan sa ating inaaning mga bungang kahoy, o pagkalugi sa ating mga tulad ng tamar o dates, mga prutas o mga gulay, ginagapasan ng pala at iba pa, hindi kayo pagkasira ng mga ito. Subalit ibigay mo sa kanila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magandang balita sa mga nagtataglay ng katangiang pagtitiis. Nakakayanan nila ang mga nabanggit at iba pa mga pagsubok. Ibigay mo sa kanyang balitang mapagpagala, sa kanya hindi sa kanya maganda. Kinahihintan ito dahil sa daigdig at sa kabilang buhay, kahitan na sa kabilang buhay. Kung tayo ay nagtitiis sa Allah, nagtitiis sa mga pagsubok o kahirapan na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah, papasukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso niya. At kaya sinasabi, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. At kabilang sa mga katangian na iyong mga matiisin ay kapag dumating sa kanya mga bagay na hindi nila nagugustuhan, ay kailang sinasabi, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kami ay mga alipin na pagmamayari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nagmamahala sa lahat ng bagay para sa amin. Ginagawa niya ang anumang kanyang nais at katiyakan babalik kami sa kanya. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sinubok tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, bumalik tayo sa kanya. Magbuha tayo ng palitan. Yung mga pagsubok sa atin na mahirap ng madali, o mas mainam pa sa bagay na iyon. Katiyakan babalik kami sa kanya. Pagkatapos nito ay bubuhayin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng muling pagkabuhay para sa paghukom at pagbabayad. Silang mga matiisin na para sa kanila ay papuri at dakilang awal mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na tagapaglikha, at sila ang ginabayan tungo sa patnubay. Kaya tayo mga matiisin ay bibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng awa sa kabilang buhay, na kung tayo ay papasukin ng Allah subhanahu, kabilang tayo sa mga paso sa impyerno, ay paparusahan tayo doon, pero papalabasin pa rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at papasukin tayo ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo nagtitiis. Niulat ni Shuraih al-Qadri radiyallahu anhu, isang taong kilala sa kanyang mabuting katauhan, ay nagsabi, kung nagbabagabag ka sa isang masamang sitwasyon, pasalamatan mo. O nagdadalang isip ka sa isang sitwasyon, sa masamang isang sitwasyon, pasalamatan mo Allah subhanahu wa ta'ala ng 4 na beses. Pinasalamatan mo siya, hindi ito ang pinakamasama sa lahat. Pinasalamatan mo siya sa tinulungan kanyang magtiis dito sa masamang ito. At pasalamatan mo siya at tinulungan kanyang makabalik sa bawat sandin na humingi ka ng gantimpala. At pasalamatan mo siya sa kanyang kasawiang palad ay wala sa pananampalataya. Allahumma rzuqna sabra jami'an bih wa fiqna jami'an latifan wa atika rasulik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Nafa'ana Allahum wa iyyakum bil Qur'anil Karim 'azim wa nabiyina karim sallallahu alaihi wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقوله تعالى ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذين بين يديك وما عدوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا يلقانا إلى ذو حظ عظيم. Umangalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mangyari sundin ang Allah subhanahu wa ta'ala na nararapat sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, pribado man ito sa publiko. At ang pinakamataas na sinasabi niya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi maaaring magkaparehas ang mga kabutihan na mayong mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumusunod sa Kanyang batas at sa naging mabuti sa mga nilikha. At ang mga kasamaan na mayong hindi naniniwala sa kanyang labag at lumalabag sa kanyang pinag-utos at naging masama sa kanyang manlika. Ilayo mo sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad at ang lawak ng pangunawa sa inyong pagiging mabuti sino man ang masama sa inyo. At tumbasan mo ang pagiging masama ninyo ng pagiging mabuti sa kanya. At sa pamagitan nito sa mga naging masama sa inyo, ay nagkaroon kayo ng alit-alitan sa isa't isa, ay narapat lamang na magpatawaran kayo sa bawat isa sa inyo. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tungkol na masalitang sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-utos sa kanyang mga pinag-utusan mga tagapaglingkod, na maging matiisin kayo sa mga oras na kinauputan nyo, nahihirapan kayo, maging magpahintulad kayo sa harap ng kawalang malay. At magpapatawad kayo kung sinasaktan kayo ng mga tao na sinaktan kayo, patawarin niyo sila. Then Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang pinapatawad niya kanyang mga kapatid niya sa reliyong Islam, ipapatawarin niyo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah sa kanyang kagustuhan. Ang lahat ng marangal na katawan, ito ay nangangailangan ng pagtitiis, sapagkat humahantong ito sa tagumpay. Kung tayo nagtitiis, ay magtatagumpay tayo dito sa mundong ito. Dahil kung wala tayong pagtitiis, ay iiwanan natin yung mga binigay sa atin, yung binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa lahat ng aspeto ng buhay sa mundong ito po ay nakakatahimik sa galit ng isang tao at gumagabay sa kanya upang makontrol niya ang pagkagalit niya dahil sa pagtitiis niya. At ang kanyang paugali, ang para ng pakikitungo niya sa iba, ang pagkaroon ng pakikitungo niya sa iba. Ganyan din mahalaga ito sa buhay. Kung wala ito, mananatiling galit ang mga tao. Dahil wala silang pagtitiis. Kapag nagalit ang isang tao, ay babanggitin niya kung ano-ano kanyang maisip. Pero kung nagtitiis siya, ay pag-isipan niya muna bago niya banggitin yung mga salita niya. Kung sabihin niya mga kanyang masasabihin na hindi maganda. At hindi makatwirang pag-ugali. Hindi ka nagsasaban nagtitiis. May isang tao, nagsabi sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paiwan mo kaya Rasulullah. Kaya kanyang sinabi, huwag kang magalit, la taghdab, huwag kang magalit. Ang tao ay paulit-ulit naghihiling ng pagpayo. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kang magalit. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay huwag tayo magalit kapag tayo binibigyan ng payo. Pakinig tayo, umalma tayo para maintindihan natin yung kanyang binabanggit. At huwag natin kalimutan na ang Propeta Ibrahim a.s. ay nagsabag. Mismo siya, propeta siya. Nung siya'y sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakakatayin niya yung kanyang anak na si Ismail a.s. ay pag nananaginip, alam naman natin na kapag nananaginip ang mga propeta ay isang utos mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinunod niya yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit masakit sa kanya ito. At alam din natin na ang kanyang anak at kanyang asawa ay iniwan niya sa gitna ng disyerto dahil sa pagsunod niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na walang kahit anong bagay doon, walang inumin, lahat ng bagay ng pagkain. Pero dahil sa pagsasabar niya, pagtitiis niya sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ginawa niya ito. At pagkatapos niyon, ay bumalik na naman siya dun sa lugar nila para lang dahil sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala para katayin ng kanyang anak. Pero hindi sa atin pinag-utos na katayin natin mga anak. Dahil yun ay
isang pagsubok sa isang propeta. At nung sinubok na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinagawa niya ito kahit sobrang hirap. Pinagtiisan niya yung paghirap na iyon o sakit sa puso niya dahil siya isang ama. Siya isang ama na nakakaroon din ng sakit. Pero dahil sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinagawa niya ito. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Salamun alaykum bima sabartum wa ni'ma uqbad-dar. Sasabihin ng mga anghel sa kanila, Salamun alaykum. Sumasa inyo kapayapaan na ligtas kayo sa anumang masama dahil sa inyong pagtitiis sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung kayo napakaganda ng inyong hantungan dito sa mundo, sa kabilang buhay, ang parisin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang kahantungan sa kabilang buhay. Hadda wa sallu wa sallim ala man umirtum bisalatin wa salamu ala qali ta'ala. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay huwag natin kalimutan ang pagtitiis dahil ito'y minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kanyang binanggit din, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. At kayong mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang mga rasul at kanyang mga anghel, sa kanyang mga kitab, ay humingi kayo ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsasala at pagsasaba at pagtitiis. Innallaha ma'as-sabirin. Katotohanan, kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala mga nagsasabak o nagtitiis sa Kanya sa mga kanyang pagsubok. Kung nagtitiis tayo, kasama natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana ang meaning, pag sa kabilang buhay na tayo, ay kasama natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, ay tutulungan niya tayo mapabigat yung maubuti natin mga kabutihan natin dito sa mundong ito. Na mas mabigat pa sa mga masamang ginawa natin dito sa mundong ito. Kaya dapat natin pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag natin kalimutan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lagi natin pagtatandaan ng pagtitiis ay yung makakatulong sa ating sa lahat ng aspeto natin sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa aspeto natin sa buhay natin dito sa mundong ito at sa kabilang buhay. At binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alaihi salatan salla 'alaihi biha ashran. At sinabi rin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magbigay ng salawat o pagbanggit mo na Allahumma salli ala Muhammad, kapag narinig mo yung aking pangalan, ay sa salawat ng Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan kanya ng gantimpalang 10. At yun dapat natin ay banggit, pag narinig yung pangalan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, banggitin natin sallallahu alaihi wasallam.